face to face. God of all heaven and earth. Bawat lyrics po, namnamin niyo po. Holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Lord, maraming salamat, O God, sa araw na ito, O Lord God, sa iyong salita, sa iyong promise, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. Lord, I acknowledge, O God, that apart from you, I can do nothing, Lord. Lord, thank you, Lord. At hallelujah, Lord. I-bless mo po, O God, ang iyong salita, Father God. At yung mga salita mo lamang, O Lord God, ay magbibigay kalakasan sa amin, pagtuturo, O God. Hallelujah, Lord, upang masunod ka namin kung ano talaga ang kalooban mo sa aming mga buhay. Habang kami naglilingkod sa iyo, Father God, maraming salamat, O God, at i-bless mo rin po, God, ang aking mga kapatiran na makikinig, Lord. Open their hearts and mind, O Lord God, at banal na Espiritu, inaanyan ka namin at tabihan mo po kami sa bawat isa sa amin, O God. Lord, maraming salamat, O Lord God. In the mighty name of Jesus. Amen. Diba yung sa kanta, we will follow Jesus. Diba alam niyo pero yung kanta na, we will decide to follow Jesus. Now, ang tanong ko po sa ating lahat, are we willing to take up our cross daily? Are we willing? Amen. Amen. May isang sumagot. Maraming salamat sa buhay mo. Ang cross, kasi may mga ibang hallelujah. Ang kwan ko po, sa verse, Word of God is sa Mark 8:34. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Cross. Cross, yung mga iba, ang interpretasyon nila sa cross ay yung mga problema, mga trials, persecution. Yun ang mga ibang interpretasyon sa cross. Ang kay Jesus, yung cross, ginamit niya, sabi niya, Jesus used the image of carrying the cross to illustrate the ultimate submission. Yung ultimate submission natin sa Panginoon. Required of His followers. He is not against pleasure, nor is the saying that we should seek pain needlessly. Kumbaga, hindi yung sa paglakad natin sa Panginoon, kumbaga, meron yung mga sakit na nararamdaman natin. Hindi tayo yung yung needlessly yung manhid. Yung ano. So Jesus was taking about the heroic effort needed to follow Him moment by moment. Ang nais ng Panginoon is moment by moment. And the future looks bleak. Yung walang pag-asa. So ang nais ng Panginoon habang tayo sumusunod sa Panginoon is yung totally submission natin sa Panginoon.
submission, yung willing ka ba. May mga katanungan kasi dito na talagang na ano ko to na unti-unti kong nararanasan sa aking buhay. Kasi sabi ng Panginoon, are you willing to follow Jesus if it means losing same of your closest friend? Mapapalo mo pa ba ang Panginoon kung ang kaibigan mo is yung mawawala sa iyo, yung malapit na kaibigan mo is mawawala sa iyo. Halimbawa, may kaibigan ka sa labas. May kaibigan ka sa labas. Halimbawa, may kaibigan tayo sa labas. Sorry for the word. Halimbawa, may kaibigan tayo sa labas. Ngayon is, nag-decide ka na you want to follow Jesus. Kasi sabi natin, palagi natin sinasabi na we want to follow Jesus. But, tinanong ba natin yung sarili natin, are we willing to take up the cross daily? Amen. So, willing ba kayo na iwan nyo yung mga kaibigan nyo na close friends ninyo? Amen. Na upang masunod lamang kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. So, meron pa isa dito. Are we willing to follow Jesus if it means alienation from your family? From your family. Alam ko, mahal natin ang ating mga pamilya. Alam natin. Kaya nandito tayo, nagtatrabaho sa Hong Kong para sa kinabukasan nila. So, are we willing? Are we willing to follow Jesus if it means alienation from your family? Alienation is yung a withdrawing or separation of a person or a person affection from an object or position of former attachment. Are you willing? Na i-give up mo. Hindi naman yung ibig sabihin nito, i-give up mo yung family mo, natatalikuran mo ng family mo. Kumbaga is, andyan ang Lord na siya yung gagabay sa family natin. Kumbaga halimbawa ito yung hallelujah. Halimbawa ito yung isang sa family natin. Kasi ang family natin nararanasan ko to, sila yung persecution ko dahil sa pagsunod ko sa Panginoon. Pini-persecute nila ako. Alam ko hindi nila ako naunaan, bagkus pinagkatiwala ko na sa Panginoon na siya na lang ang bahala sa aking pamilya. Dahil gusto kong sumunod sa Panginoon. Kasi sabi sa Luke 14:26, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even then, own life, such a person cannot be my disciple. Kung higit pa na minamahal nyo ang iyong asawa, yung mga kapatid, yung mga anak, higit sa Panginoon, hindi tayo karapat-dapat na maging disipulo ng ating Panginoon. Kasi one time, talagang pinaglaban ko kung ano yung natutunan ko rito sa ministry, yung nabuksan yung kaalaman ko, i-share ko po sa inyo ang testimony ko. Kasi, ito po yung nangyari sa akin last March. Yung anak ko at saka father ko, ispilit nila akong makishare sa gastusin ng papapabinyag ng aking apo. Gusto nila sa Roman Catholic. But I know and I believe at naniniwala ako sa katuruan ng Panginoon sa John 3:5 na you will baptize in the Spirit and in water. Nasabi ko, pinaliwanag ko na rin sa kanila kung bakit. Kung gusto nyo pabinyagan yung bata sa Christian, dedicate na lang natin kay Lord, gastos ko. Pero hindi pumayag ang anak ko at daddy ko. Alam ko na nasaktan ko yung paniniwala nila, yung sa pananampalataya nila. Pero I stand by my faith. Nanindigan ako sa paniniwala ko sa Panginoon. Kasi siyempre galing na tayo doon sa Roman Catholic. So, nung naanong ko yung kaalaman na ito,
talagang pinanindigan ko kung ano yung pinaniwalaan ko. Na talagang hindi ako nakishare sa pagpapabinyag ng aking apo. Talagang pinanindigan ko yung paniniwala ko sa Panginoon. So, talagang nagalit ang daddy ko at ang anak ko. Talagang maraming mga salita, hindi naman masasakit, pero sabi nila sa akin is, ano ka ba naman, mama? Bakit ka ganyan? Hindi ka naman ganyan dati. Pumunta ka lang dyan, ganyan ka na, ganito na mga sinasabi mo, kasi ganun nga. Siyempre, pinapaliwanag ko sa kanila. At pinapaliwanag ko sa kanila, pero yung hindi nila naunawan, kasi kahit na anong paliwanag mo, kung wala pa yung banal na espiritu na nananahan sa kanilang buhay, ay talagang hindi maunawaan kung ano yung nais mong iparating sa kanila na katotohanan. Kahit na umuwi ako ng Pilipinas, hindi ako nakikipag sa kanila yung pag nataon na mga piyesta, kasi siyempre mga saints yung mga inaano na. Talagang hindi ko yun